Hindi raw gaanong malaki ang tinatayang epekto ng gulo sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang lumabas sa pulong ng economic team ng gobyerno kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa ibang detalye, live mula sa Malacanang, nandun si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang naging paliwanag kung bakit daw minimal lang ang magiging epekto sa ating ekonomiya nitong gulo sa Middle East? Ruth, ang sinasabi dyan ng Department of Energy, ngayong araw lang kasi ay bumaba na ang presyo ng langis sa world market. Katunayan, nasa $69 per barrel daw ito. Ang problema nga lang, hindi natin alam kung hanggang kailan ito tatagal. Pero good news ito para sa Pilipinas dahil ito ay nakikita nilang resulta sa pahayag ng Middle East na pansamantalang tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran. Kumbaga, nabawasan daw yung mga espekulasyon. Doon nga sa pulong nila kasama si Pangulong Bongbong Marcos with the economic team ay inilahad daw isa-isa ni Secretary Arsenio Balisacan yung mga posibleng maging epekto nitong nangyayaring gulo sa Iran. Tinignan nila ito sa magiging epekto sa oil price increase sa local market at saka doon sa remittances ng OFWs. And gaya nga lang nabanggit mo kanina, tingin nila minimal lang naman. So ang ipinapanalangin nila sana magdire-diretso na yung pagbaba ng tensyon sa Middle East nang sa gayon ay hindi na rin tumaas pa ang presyo ng langis sa world market. Ang tanong dito, makakaapekto ba yung pagbaba ng presyo sa world market sa inaasahan natin na second round ng oil price hike sa darating na Huwebes? Ang sabi dyan ng Department of Energy, pwede nilang kausapin ang mga oil companies tungkol dito, pero ang final decision nasa oil companies pa rin. Sa ngayon, hindi daw nila pwedeng pagbigyan yung hiling ng ilang mga transportation group para isuspend yung excise tax at yung VAT dahil malinaw na nakasaad sa batas na kailangan niyang i-impose. Para daw masuspend yan, kailangan ng desisyon ng Congress sa pamamagitan ng panibagong batas. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.